Tahimik ang kagubatan matapos ang laban. Magkakahiwalay na nakatayo ang apat na figure sa gitna ng hamog. Si Zuo Fan sa unahan na hawak ang kumikinang na moonwheel, si Zhu Yanlong sa harap niya na hingal, si Zhu Lin sa likod, at si Xiaoning sa gilid na nakayuko. Bago tayo magsimula mixing commercial muna tayo. Shoutout ko lang pala solid supporter dyan sila Boss Jaime Aju Rosid at Boss na Chuwak, ipagpatuloy natin ang kwento. Dahan-daang ibinaba ni Zhu Yanlong ang kanyang kamao. Mahina nitong sinabi na talo na ako. Narinig ito ni Zhu Lin at nanlaki ang mga mata. Sumigaw ito ng malakas. Sigaw nitong imposible. Mabilis na tumakbo si Zhu Lin papunta sa kanyang ama. Hinawakan niya ang balikat nito at nanginginig na nagsalita. Sinabi niyang ama, naawa ka lang sa kanya. Dagdag pa niya, at pinalaya mo siya, tama ba? Hindi sumagot si Zhu Yanlong at nakapikit lang. Tumingin si Zuo Fan sa kanilang dalawa at seryosong nagsalita. Sinabi niyang hindi ginamit ni Ginoong Zhu ang buong lakas niya. Ipinaliwanag niyang bawat galaw na ginawa niya ay walang intensyon na pumatay. Narinig ito ni Zhu Lin at lumingon kay Zuo Fan. Galit nitong sinabi na makinig ka. Dagdag pa niya, kung hindi dahil sa awa ng aking ama, matagal ka ng patay sa simula pa lang. Ngumiti si Zuo Fan at tumango. Sinabi niyang pasensya na, totoo ngang hindi ginamit ng iyong ama ang buong lakas niya. Lumapit siya at tinitigan si Zhu Lin. Mahinahon itong idineklara na pero kung ginamit niya. Namula ang kanyang mga mata. Seryoso nitong sinabi na pupugutan ko sana siya ng ulo. Natakot si Zhu Lin at napaatras. Sa isip ni Zuo Fan, ipinaliwanag niya ang nangyari. Sinabi niya sa sarili na kumpara sa isang master sa Tianzuan Realm. Ang kulang sa Bone Forging Realm ay bilis. Iniangat niya ang moonwheel. Sa isip niya, sinabi niyang sa tulong ng masamang moonwheel na ito. Ang bilis ko ay maihahambing na sa isang eksperto sa Bone Forging Realm. Idineklara niya sa isip na ang natitira na lang ay gumawa ng pagkakataon para pumatay. Naalala niya ang kanyang teknik. Sa isip niya, sinabi niyang ang paghahati ng anino ay para lang lituhin ang kalaban. Ang tunay na patibong ay nasa loob ng galaw nito. Ipinaliwanag niya sa isip na habang si Zhu Yanlong ay naakit sa aking ilusyon. Hindi niya namalayan na lumitaw ako sa likuran niya. Sa isip niya, sinabi niyang kung hindi dahil sa intensyon niya. Pupugutan ko na sana siya ng ulo noon. Tumingin siya kay Zhu Yanlong na nakayuko. Sa isip niya, sinabi niyang sa puntong iyon. Talagang alam na niya ang kahihinatnan kaya inamin niya ang pagkatalo. Tahimik na tumayo si Zhu Yanlong at tumingin kay Zuo Fan. Tinawag niya itong Zuo Fan. Seryoso nitong sinabi na ikaw ang pinakamaasahang binata na nakilala ko. Humarap siya at idineklara. Sinabi niyang sa hinaharap, ipagkakatiwala ko sa iyo si Ning-er. Dagdag pa niya, huwag mo siyang hayaang mawala. Naguluhan si Zuo Fan at kumunat ang noo. Sa isip niya, tinanong niyang anong ibig niyang sabihin. Hindi pinansin ni Zhu Yanlong si Zuo Fan at lumakad palayo. Lumapit ito kay Xiaoning na nakatayo sa gilid. Dahan-dahan niya itong niyakap ng mahigpit. Mahinahon itong sinabi na Ning-er, pwede ka nang umalis. Dagdag pa niya, huwag ka nang bumalik at mabuhay ka sa paraang gusto mo. Napaiyak si Xiaoning at sumigaw. Tawag nitong ama. Narinig ito ni Zuo Fan at nagulat. Lumingon siya at sumigaw. Tinanong niya kung ama. Gulat nitong tinanong kung siya ba ang pangatlong anak ni Zhu Yanlong. Lumapit siya at tinanong muli. Sinabi niyang sandali, ikaw ba ang binibini ng pamilya Zhu? Si Zhu Ningxiang. Hindi sumagot si Zhu Yanlong at inilagay ang kamay sa balikat ni Zuo Fan. Sinabi niyang bata, ngayon alam kong matalino ka. Idineklara niyang sinabi mo na kanina. Siya ay sayo na, kaya ibibigay ko siya sayo. Nagbanta ito at seryosong nagsalita. Sinabi niyang kung malaman kong minamaltrato mo siya. Ang matandang ito, ang hahabol sayo. Natarante si Zuo Fan at napasigaw. Sigaw nitong hindi. Gulong-gulo nitong sinabi na ano ba talagang nangyayari. Sa isip niya, sinabi niyang matagal na akong nakikipaglaban. Nakipaglaban ako sa kanyang ama at kapatid. At muntik ko nang patayin ang buong pamilya niya. Naalala niya ang mga tingin ni Ningxiang. Sa isip niya, sinabi niyang kaya pala tuwing ipinaglalaban ko siya. Tinitingnan niya ako ng may galit. Tahimik na tumalikod si Zhu Yanlong kasama si Zhu Lin. Habang naglalakad, nagtanong si Zhu Lin. Sinabi niyang ama, kung hindi natin may uuwi si Ning-er, paano natin ipapaliwanag ito sa mga tao ng Yuming Valley? Sumigaw si Zhu Yanlong.
Utos nitong tumahimik ka, may paraan ako. Naiwan sina Zuofan at Ning Xiang na magkaharap. Tumingin si Zuofan at seryosong tinawag ito. Sigaw nitong Ning Xiang. Bigla niyang hinayla ang hood ng bata. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Lumitaw ang isang dalagang may pulang buhok na nakatali na parang tainga ng kuneho. Sumigaw ito ng malakas. Sigaw nitong napasigaw si Ning Xiang at tinakpan ang ulo. Lumapit si Zuofan at galit na nagsalita. Sinabi niyang binibini Zu, hindi ko alam kung anong laro mo. Idineklara niyang nakipaglaban ako sa iyong ama at kapatid ng ilang ulit. Dagdag pa niya, nagagalit ako para sa iyo kahit wala akong kaugnayan sa iyo. Ngumiti si Ning Xiang at Commandant. Sinabi niyang Kuya Zuo, huwag ka nang magalit. Ipinaliwanag niyang ang gusto ko lang naman ay makaalis sa lungsod na ito. At ikaw naman ay gustong pumunta sa Mount Beast. Masaya nitong sinabi na ngayon ayos na ang problema at hindi ka nasaktan. Tinitigan siya ni Zuofan. Sa isip niya, sinabi niyang talaga. Dagdag pa niya sa isip, basta makamit ang layunin, hindi mahalaga kung pamilya o kaaway sila. Napahawak siya sa ulo at napangiti ng mapait. Sa isip niya, sinabi niyang isipin mo, isang Demon Emperor na tulad ko ay magagalit dahil nagsinungaling siya sa akin. Umiling siya. Sa isip niya, sinabi niyang gayunpaman, wala itong kinalaman sa akin. Bigla siyang natigilan. Sa isip niya, sinabi niyang sandali. Tinanong niya ang sarili kung kailan pa ako naging ganito ka-emosyonal. Naalala niya ang Luo family. Sa isip niya, sinabi niyang ang pagsama sa pamilya Luo sa mga nakaraang buwan. Ang nagpaisip sa akin ng husto tungkol sa mga taong nasa paligid ko. Tumingin siya sa kanyang kamay na nanginginig. Sa isip niya, tinanong niyang hindi ito mukhang isang demonic cultivator. Muli siyang humarap kay Ning Xiang at seryosong tinawag ito. Sigaw nitong Ning Xiang. Itinuro niya ang kuweba sa likod nila. Utos nitong bilasan mo at pumasok ka na. Ipinaliwanag niyang pagkatapos kong tapusin ang gagawin ko sa Mount Beast. Ilalabas kita. Idineklara niyang pagkatapos noon ay tapos na ang kasunduan natin. Tahimik na tumanggaw si Ning Xiang habang lumuluha. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.